Shoutout natin si Boss Jao Fernandez, Buntilaw Fernandez from Mindanao. Salamat sa iyo, boss. Okay? Sa mga certified mechanic na hindi nagsasabi ng complete details, complete process, na iintindihan namin kayo. Siyempre, skill nyo yan. Malaking sakripisyo yan, malaking gastos bago nyo na-achieve. Yung skill na yon, respeto sa inyo. Okay? So, wag na natin sisihin yung mga ayaw magsabi ng tamang proseso. Intindihin na natin sila kasi siyempre, sakripisyo nila yung effort nila yun. So, ito na. Huwag na kayong mag-alala dahil nagbibenta na tayo ng pang-bolt. Shoutout ko rin pala, Boss Stanley Freeman. Maraming salamat din sa idea na tinutulong mo rin sa atin. Although ganun din po, hindi rin niya sinasabi lahat, pero syempre malaking bagay na yun. Pagdating sa mga share information, pagdating sa pagmimekaniko, kunting information lang yan, kunting idea, malaking bagay na yun sa mga tinutulungan nyo, na mga kapulad namin, na mga nag-DIY. So ayan mga bossing natin, meron tayong ginagawa ulit dito sa Griffin 180 natin, syempre kay Black Mamba. Yan. Yaman lang din na nakabaklas yung ano natin, makina, yung head. So, sa mga nagtatanong, sa mga nag-PPM, DM, kung ano daw ba yung sukat ng left ng ano natin, stock cam. So ito, marami tayong cam dito. Sa mga nagtatanong, sa mga mag-order, pwede ko kayong, hindi ko lang kayo maharap sa ngayon kasi busy ako. Pwede tayong magbenta, pero ang gusto ko kasi bago ko ibenta, try ko muna, i-test ko muna, observe ko muna kung paano yung takbo sa top in or mid range tapos sa take off niya. Kasi ayaw ko naman yung magbenta, basta na lang makabenta. So, hindi ko nasasabihin yung buong proseso kung paano ginagawa to. Okay? So, ang ituturo ko muna sa inyo kung paano magsukat ng cam. Para sa lahat ng cam to, pag racing cam or stock cam. Tara, pakita natin. So, dito, iba-ibang brand ng cams. Okay? Sa mga legendary dyan, hindi ko na skip nyo na to kasi marunong na kayo dito. Sa mga walang alam, at saka sa mga gusto matuto, para sa inyo to. Calculator tayo dito, so ito yung prepare natin. Actually, nasukat ko na to. So, yung stock natin, ito yung code nya. Okay? Stock cam ng Griffin 180. So, kung paano magsukat nito, nasa sa inyo na yan kung anong uunahin yung susukatin. Kung yung exhaust or yung intake. Okay? Exhaust ang intake, anong pinagkaiba niyan? Yan, tips lang sa mga gusto mag-upgrade ng racing cam, kahit na anong lift yan, ang kunin ninyo yung may compression release na. Mas maganda to para hindi kayo mahirapan na mag-start ng push button nyo or push start. Kasi pagka siyempre kargado na yan, medyo mahirapan na yung starter, yung battery ninyo, kaya kailangan may compression release. Uso na to. Okay, magtanong din kayo sa mga mekaniko ninyo. So ayan, ang basang batayan ninyo, kung ano yung susukatin ninyo, itong kinakabitan ng compression release, exhaust yan. Intake tong una. Okay? So susukatin natin yung intake. Ngayon, itong side by side na to, ang tawag dito, B-circle or base circle. Kasi itong mahaba dito, yung patusok na to, yung parang ilong, sa katawagan ng iba ay low bleed. Okay? So susukatin natin, dapat may digital caliper kayo or yung mismong analog, yung manual. So ayan, from 00, sukatin muna natin tong intake sa B-circle nya. Ayan na, sa mga nagtatanong, 4.3 na lalabas. Ayan. So 29.2 talaga, 00 natin uli. Tapos huwag nung gagalawin yan, ikutin nyo lang. Yan. 4.2. So ayan, nakuha na natin. So tama lahat yung pinagsukat ko. Dito sa pagsusukat ng intake or exhaust, kahit na sinong unahin nyo dyan, walang problema yan. Basta ang importante naman, gusto nilang makuha yung sukat, yung left, yung exhaust at saka intake. Either ang kukunin mong mauna ay yung low blade, sunod mo yung B-circle o yung P-circle, okay lang po yan. Okay? Basta alam mo kung anong pagkakaiba ng intake. So ayan, nakuha na natin yung value na sukat nitong stock cam ng Griffin 180 natin. Mga nagtatanong sa akin sa DMPM, pasensya na po kayo at ngayon ko lang po naharap. Busy lang po talaga. Maraming ginagawa. Kasi sa pag-vlogging, sa pag-motorcycle DIY natin, meron din tayong ginagawa dyan. Pakita mo. Yan yung Pajero natin. Gumagawa din tayo ng DIY dyan, pati sa Toyota natin, yung kotse natin. So, akala nyo, nagmumotor lang tayo, gumagawa lang tayo ng motor. Pati sa mga sasakyan, 4 wheels, gumagawa rin po tayo. So, yun. Shortcutin na lang natin to kasi may baseline naman na kayo kung paano magsukat. Unahin natin tong intake. Okay? Nasa
24.5. Yan. Or 24.6. Ganyan. Yung tamang-tama. 0-0 natin. Tapos, yan. 6.5. Yung intake niya, 6.5. Ngayon, doon tayo sa pangalawa. Exhaust naman tayo, exhaust. Yan, 29.2 o 29.1, 00. Yung exhaust niya 6.0. Okay. Sa mga gustong magpataas, ito na. Okay, tanong nyo na sa mekaniko nyo kung pwede to. Bibenta ko to para sa inyo. May mga ginawa na rin tayo dito. Dito sa mga aftermarket na cams, pang leasing cam, ano to, may minodify kami dito. Okay? Para maging bolt on. Ako na yung nagproblema, kami na lang yung gumastos. Kami na rin yung nag-research, nag-isip syempre kung paano yung gagawin para kung ano yung tamang sukat mula sa pwedeng 5.6, pwedeng 5.8, 5.7, 5.5, 6.0, 6.5 kung ano yung tama o sakto na pwedeng i-bolt on. Okay? Pero sa totoo lang, hindi po siya literal na bolt on kasi may mga gagawin ka pa modification. Pero yung ibebenta ko, pwedeng bolt on, pwedeng may modify ka pa. Depende na lang po yung sa kung anong gusto nyo yung LED. Okay? So ito na mga kadiway, sa mga gusto mag-order ng bolt-on na cam para sa Griffin 180, baka pwede rin sa Falcon ito, PM lang po kayo, pag-usapan natin. At saka gusto ko lang po sanang i-shout out lahat ng mga taong tumulong din sa amin, sa akin especially, shout out natin si Boss Jao Fernandez, Buntilaw Fernandez from Mindanao. Salamat sa iyo boss kasi sa mga idea din natin na-share mo sa akin. Siyempre, malaking bagay din yun kahit na hindi mo sinabi lahat. Naiintindihan ko yun, respeto din sa mga mekaniko. Siyempre, hindi talaga nila yan sasabihin. Okay? Sa mga certified mechanic na hindi nagsasabi ng complete details, complete process, naiintindihan namin kayo. Siyempre, skill nyo yan. Malaking sakripisyo yan, malaking gastos bago nyo na-achieve. Yung skill na yon, respeto sa inyo. Okay? So, wag na natin sisihin yung mga ayaw magsabi ng tamang proseso. Intindihin na natin sila kasi siyempre sakripisyo nila yung effort nila yun. So ito na, huwag na kayong mag-alala dahil nagbibenta na tayo ng pang-bolt-on. Shoutout ko rin pala, Boss Stanley Freeman. Maraming salamat din sa idea na tinutulong mo rin sa atin. Although ganun din po, hindi rin niya sinasabi lahat pero siyempre malaking bagay na yun. Pagdating sa mga share information, pagdating sa pagmimekaniko, kunting information lang yan, kunting idea, malaking bagay na yun sa mga tinutulungan nyo na mga kapulad namin na mga nag-DIY. Ayan, maraming salamat. So yan, abang-abang kayo sa ginagawa natin kay Black Mamba. Hindi ko na lang sasabihin kung anong ilalagay ko na sukat ng cam. The rest, siyempre, sekreto pa rin yan. Next project natin, siyempre, throttle body. Actually, ayaw ko talagang galawin yung makina natin. Ayaw ko talagang lumalaw kasi siyempre, daily workforce ko yan eh. Pang araw-araw na hanap buhay, pang daily grind. So pagka, siyempre, kargado, so maraming setup ka nilagay sa makina, ano na yan, highly maintenance na yan, saka maksaya sa gas, siyempre, saka sa maintenance. Mas maganda, pag pang ano ka lang, pang daily grind mo, pang pasada, pang delivery, mas maganda yung ano lang, CBT ka, pero pag gusto mo ng medyo may sipa, bolt on mo, hindi ka na mag-port and polish, valve pocket, ganun para mas safe yung makina mo. Okay? Nasa gumagawa naman ng mekaniko. Hello everyone, si Mia Ken Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Yan, meron na naman tayo ikakabit dito sa Griffin 180 natin, syempre kay Black Mamba. Pero bago natin tuloy ang video, shoutout muna natin si Boss Jao Fernandez, Buntilaw, yan taga Mindanao. Maraming salamat sa iyo boss, sa idea na shinare mo rin sa amin. At shoutout din natin yung natin dito, chapter natin, Griffin 180, Pangasinan chapters, Griffin Falcon Samurai Riders Community, syempre Boss Joey Panimbatan, Doc Martinez, tapos si JC from Basista, Ronald Beltran from Soal, Glenn Trapera from Bulinaw at sa mga iba pa. Yan, shoutout natin sa house, Boss Ryan Tamundong. Mekaniko natin yan, more than 10 years na siya yung gumagawa ng mga unang wave natin sa Cameo.
Yan kasama natin ang gagawa ng bolt-on dito sa Griffin 180 natin. Sa mga gusto magpagawa, nagka-Griffin, PM lang kayo, gagawin natin yan. Next natin, throttle body. Ngayon naman, bolt-on muna. Okay? Ang dagdag ng horsepower, ang kada. Yung mga nabibitin pa sa CVT setup, mag-bolt-on na kayo. Kami na yung magsasakripisyo. Imbis na stock lang ako, bolt-on ako para sa inyo, para mas mapaganda natin. Daming trabaho, hindi yan plug and play. Eh, kailangan gagawin pa dyan. Hindi nyo kayang i-DIY, PM nyo kami. Set natin. Saka malapit na palang tag-ulan sa mga gusto magparibalot, Ayan, ang lagyan ng Red Horse. Malamig. Parang Aerox ang boss, no? Aerox. 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 Procedure na gagawin natin. Marami yan. Yung pero katutot ang kuya. Tapo ko po ay. Tagar ko. Wisi. Hindi tanong pa talaga ini. Alam mo di ako tang. Sinatang pula tanay? Iya. Tanay siya. Ito na orang sabo. Walang glasing. Paano gila ito din ko. Hindi. Ya, singa ng person na oversize. Ito na. Sabi dumi oh, kailangan na maglinis ng throttle body sa injector nito. Throttle body cleaning. Wala na nisan to, sisitan to. Igagaya natin nakakat. Ito pinasa lang ito sa inyo. Oy, shit, baby. Okay. Oh shit, not good. Katura. Ini-spray mo lang minsan. Hindi ba? Yan, kinakabit na natin yung cams, yung super stock natin. Build ni, Bustrayan. Yan. Kung mga gusto magpagawa, PM kayo. Serve pa namin to. May pagpipilian naman kayo, pero mas safe yung ginawa namin, yung nilagay namin. Para wala na tayong masyadong modification. Di ba, boss? Yeah. Okay, that's it, yeah. So dapat na anuhin mo talaga yan pag nagpapalit ka ng cams para hindi magumpugan. Kasi ano.
Okay. Scatter, may motor na ako ngayon. Yan ko, ano mo nga? Alaglang liwan. Kumpare ta kaning ganang kana. Ha? Babot. Karang jay ah. Yan ang mga bossing, first build, super stock ng Griffin 180 dito sa Pangasinan. Kami lang unang gumawa nito dito. Ewan ko lang kung wala akong idea sa iba, pero super kami lang dito sa Pangasinan. Yan, observe natin to. Uy, nipo. Ano lang yan? Ano ko na dyan sa niyo? Ano talaga rin? Diba na sino yan? Nagkatungkihan taon niya eh. Ano bata na ka? Saan siya nandiyan? Ikaw mo. Ano yan? Dali ka na. Yan lang. Ah? Kaga nagagamit dito ko Indo. Buhay na buhay na. Tahimik ako nga dito, tutukan mo yung makina. Yan o. Napakatahimik. O, diba? O, eh, huwag mo nang breaking ng konti. Mag-breeding pa namin to. Super stock natin. Lapit-lapit na. Yan, testing natin. Ito wala, yung gasket eh. Yan, testing natin mga bossing yung ginawa natin ng super stock. Pero syempre, ano pa to? Eh, medyo content liquid lang. Kasi syempre, ano pa yan? Nag-return pa. Malas, boss. Grabe, no? Kumusta, sir? Okay. Super stock.
final testing natin sa ginawa nating super stock bolt-on. Tapos, tuning din tayo ng panggilid natin. Yan, lagay na natin yung fairings. Always yung pinagawa natin sa bolt-on natin. Hindi. Lumakas yung take-off niya, yung torque niya, lumakas. Hindi ko pa napapatak speed kasi syempre mahulan ngayon. Break-in pa ito ng konti. Ito lang naman. Nagpuno tayo ng panggilid natin para mag-compensate doon sa ano nang nilagay natin na cam. Yan na. So yun, kabit na natin to. Yung kabilang side, same process lang naman yan. Alam nyo na yan, hindi na natin pahabaan yung video natin marami. So, kabit ko muna to lahat. So mga bossing, tapos na po natin ginawa si Black Mamba, naglagay po tayo, nag-bolt on po tayo dito. Para sa kalaman po ng lahat, sa mga gusto pong mag-bolt on, okay? Ito lang po sa sarili kong opinion, sa sarili kong experience o kalaman, medyo hindi pa naman natin to na-observe sa top speed, arangkada at saka mid-range lang kasi kakalagay lang po natin ng cams natin, okay? So yan, hindi ko na po sasabihin kung anong length ng cam na nilagay natin, kung 5.6, 5.8 or 6.0, okay? So ngayon, ano naman yung pros ng paglagay natin ng bolt-on? Okay? Sa kalaman ko, siyempre pag mag-bolt-on ka, lalakas talaga yung torque, mid-range, tapos power niya, yung top-in. Pagbabago talaga yan, may pagbabago. Tapos siyempre, lalakas din yung mapapansin mo, yung RPM, kapag naka-pipe ka na. Okay? Ngayon, ano pa ba yung ibang pwede mong magbabago, mararamdaman? Siyempre, naka-bolt-on ka na, magbabago talaga dyan yung gas consumption nyo. Siyempre naman, di ba, nagpalakas ka nga ng makina. Wala namang nagpalakas ka ng makina tapos gusto mong tumipid. Di ba? Back to stock ka na lang para wala nang masyadong issue. Ngayon, yung nga sinasabi ko, balik tayo sa topic, lalakas yung gas consumption mo. Tapos, isa pa na lalakas yung oil consumption mo. Kasi siyempre, nag-bolt on ka, nagpataas ka ng lift ng cam mo, tataas yung RPM niyan. Pagka tumataas yung RPM or babad ka sa RPM, siyempre, piga ka ng piga, nag-oil burning yan, siyempre, di ba? Kasi hindi na sa stock. Ngayon, pag naka-bolt on ka na, lagi mong i-check yung oil level ng oil mo, syempre, at yung kulat mo. Ngayon, kung nung stock ka pa, interval mo ng change oil mo ay 1,500, more than, ganon. Dapat, dito pag naka-bolt on ka na, mag-change oil ka na from 800 to 1,000 km para mas maagapan mo yung mga possible scenario na pagkakaberya. Siyempre, may karga ng konti yung makina mo, di ba? So, dapat mas early na yung interval ng change oil mo at iba pang maintenance mo. Ngayon, sa ang bolt-on po kasi, para sa kalaman ng lahat, yung mga pagod na sa CVT tuning, yung ang dami mo nang ginawa sa CVT tuning mo, naka full CVT set ka na, pero yung takbo na gusto mo,
ay hindi mo pa makuha. Ngayon, ang pangalawang gagawin mo, kung ayaw mo mag-bore up, palaki ng makina, para 63mm pataas, bolt-on ka muna, stage 1 ka muna. Okay? Or mag-throttle body ka, magpalit ka ng throttle body. Pero sa bolt-on muna tayo. After ng full CVT set mo, CVT tuning, nagsawa ka na, ang next na gagawin mo na mag-bolt-on ka. Yan ay kung gusto mo lang naman, di ba? Ngayon, sa ano pa bang ibang maintenance sa pag-bolt-on? Siyempre, mag-throttle body in FI cleaning ka. Okay, yung injector mo. Nasa 12,000 km, maglinis ka na, mag-maintenance ka ng throttle body, mga injector, FI cleaning mo na yan, CVT cleaning, yan. Kasi pag naka-bolt-on ka, lagi mong hinahanap yung takbo na gusto mo. So, lagi mo rin i-check yung CVT mo para nang sa ganun, ma-maintenance mo na rin para iwas dragging. At isa pa syempre, para maramdaman mo yung bolt-on na nilagay mo, regardless sa kung anong left yung nilagay mo na bolt-on, mas maganda mag-pipe ka. Okay? Mag-power pipe ka o yung mga tuning pipe lang. Huwag naman yung malaking pipe na bulahaw. Yung tama lang, yung sakto lang. Okay? Yung mga pipe na pasok sa setup mo. Siyempre, mamaya malaki yung butas ng elbow, yung tail pipe mo. Siyempre, nasa tamang sukat din yan. At mas maganda yung pasok sa decibel ng LTO para hindi ka mahuli. Okay? Mas maganda rin, sunod mo na lang throttle body ka para mas maganda yung pasok ng gasolina. At magpalaki ka rin, magpalit ka ng filter mo yung airflow para mas maganda rin yung pasok ng hangin. Tapos, pag may pera ka, mas maganda, ka na rin, dyno o remap. Pa-remap ka para mas maayos yung air and fuel mixture mo. Okay? Siyempre, nagtaas ka ng lift, mas maganda, pagka may budget ka, ipa-remap mo na. Sa mga gusto magpa-bolt-on, dito lang po kami sa San Carlos City, sa may Kasbuk, Pangasinan. PM lang po kayo sa mga gusto magpa-bolt-on dito, malapit sa amin, sa lugar namin Pangasinan. Dito natin yan, basta mag-PM lang po kayo. Tapos sa mga gustong bumili ng cam, mag-PM lang po kayo sa akin kung anong pwede na lift para sa inyo. At syempre, bago ko makalimutan yung mga mentor natin, saka yung kasama natin gumawa. Shoutout natin, syempre, Boss Ryan Tampudo. Yan, yung kasama natin gumagawa dito sa shop natin. At syempre, Anos Vlog. Siyempre, sa mga gusto rin magpariballot, ayan, maulan na. Kailangan nyo nang maintain yung mga wirings nyo kasi wirings ni 3P may issue. Agapan nyo ng mga kadewoy, magparibalot, schedule din natin yan. Yan, kung nagustuhan mo itong video, siyempre, share mo ito para makatulong sa iba. At mag-comment and like, subscribe, and follow ka sa Facebook page natin. At siyempre, pati na rin sa YouTube channel natin. Paki na lang po, paki-subscribe na rin po YouTube channel. Yan, update na lang po ako sa takbo niya. Yung video natin kasi sa ngayon, hindi ko pa maharap kasi maulan pa. Hindi ko pa maharap magpa-top speed, okay? Kabubulang po kasi natin. Ayan, disclaimer ko lang po sa mga gusto mag-bolt-on at bibili ng cam. Dito sa SPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Okay, sa mga gusto mag-DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa SPT. Sharing is caring. Ayan, maraming salamat. Ito Glory, Humber Tams.